pagpatawag ni Gong Mujib and of course ni fourth member amin ang meeting na to with the Tenon weavers. Actually, Tenon means weave. So, bang kita yung Tenon weave is redundant. Gari kanta nyo lang. In Tenon is not just yakan word. Dito ka yung mga hula, Indonesia, and parts of Malaysia, yung tawag nila pag weave is also Tenon. So when you say Tenon weave, it's a redundant. No? Redundancy po yun. Kaya ang gawa ko, kasi nung iamin ka po, iyaras-karasan niya po, okay na kami lang niya. Ang sabi po ni Amin, binulong niya sa akin, okay na kami. Ang magiging arrangement is parang factory at meron silang quota every week. Kaya ako muntik himatayin kasi ayaw ko ng ganon. Kaya sabi ko po sa malukay din i-storyhan na mo. Kaingatan nila, di ako mabaya, di hayat to. No, may ta. Medyo siguro mahaba-haba pa yung pag-istoryahan niyo. Medyo matagal-tagal pa ho itong pag-uusapan natin. Kasi even po ako, ngayon ko lang unti-unting nare-realize kung ano yung mga nakaugalian, ano yung mga nakabagong katutan niyo, imansin, bapunubatud, inhalrasin, pagtenon katutan niyo. Pero ang issue ka po, I always say, our weavers are not factory workers. Our weavers cannot be forced to make volumes and volumes of tenon. Pangasumukunod, tanong ko lang, kaano kita niyo nagtarang tenon? Kailan ho tayo nagsimulang magbenta ng tenon? Yun ho bang mga kamamaasan niyo, ang mga elders natin, binebenta ba nila ang tenon nila? Nagsimula ho tayong magbenta ng tenon nung nagkagera na. Nung wala na ho tayong, di na kita nyo makapagpuma, wayroon na hikadarang taniyo, so unindyarang taniyo, mga alta taniyo. Ang tenon po kasi, the skill and the art of weaving, hindi natin masyadong na-appreciate. Sa abang mo kikilon, tag na ito wayroon Shopee. Tag na ito wayroon SM. Tag na ito wayroon KCC. Mayroon Mabuhay. No? So, diyan pagtamong si mga tao na kauna. Paano ho sila nagdadamit? Wala hong mabilhan. Wala hong ready to wear na mga damit dati. So, aming mga lamod ha culture nila, aming mga kauman, mga ethnic groups na meron hong sariling weaving, aming may ngat, huminang, sinpanamong nila, ang uyakin mga bangibarat, mga high class. Yun hong marunong maghabi ng sarili nilang kasuotan, yun ho, mataas ho ang tingin sa kanila. Kasi kaya nilang damitan ang sarili nila. Yun hong mga iba na walang weaving tradition, yun ho yung binabarter nila. Binibigay nila yung kabayo nila, binibigay nila yung mga armas nila, weapons nila, in exchange doon ho sa mga tenon natin. Diba? So imagine niyo yon, yung mga tao dati, wala silang, the only way na pwede nilang bihisan
mayaman yung sarili nila ay kung makakuha sila ng mga tela, ng mga tenon, ng mga textile. Samantalang tayong mga yakan, may kakayahan tayo, may kaalaman tayo na magtahi ng sarili nating kasuotan. Okay? At hindi mo natin pinibenta yun, pasal alta tayo po. So, uning issue ko, ika-isa, okay na, nagtarang na kita, kasi bayuon doon ay kapag usahahan ta, wala mo tayong ibang pwedeng pagkakitaan. Pero ang masakit ho, para sa amin, sa akin dapat, yung hirap nung ginawa natin, no? Binibenta natin ng napakamura. Hindi ko nagmamatch. O yun, inhala, no? Kasi yung presyo mo na binibigay natin, ang mula sa ito, inhala, kabayaan ta, hirihil ka to. Diba? So for me, sana huwag natin more than a livelihood project. No? It should be for heritage. It should be for identity. No? So in atub ta tenunta altakta bukod siya ang hipag-usahan. Kung siya pag-usahan, suway mabuting dapat na halagaan niya. I'll give you a story po. I was once invited to Malaysia by a friend kasi on sila auction for an Islamic college. Long niya ako, dahil kita anything from the Zealand that we can auction. So I brought a piece of tenon. Baka yung kaiba ng tenon yung na ninyo. Di maakuhan, nag-develop po ako ng 1 meter na tenon. Binili ko ng pinasinta, datang 1,500. So, balik pabayaran ka ko. So, yapo, pa-Malaysia. So, nag-auction. Ipag-auction ini, ipakita mo, okay, darapin ini, pinasin mo ini, bihon. So, kanya-kanya magpataasan. Bang-on, bang-kabayaan sinambong ko yan sa 5 gatos. Bang-on yan, punong mga gatos. Bang-on yan, hangin. So, magpataasan niya ito. Okay. So, yan, dinala ko ang tenon. I-explain ko po kung ano siya. Alam niyo mo ba na ang tenon kasama ang Isiarit, Sintausok, Landak, Singaranaw, is 3 of only 5 kinds of tapestry in the whole of Asia. So, hindi mo pare-pareho ang mga weaving natin. Iba ang style. Iba ang, basta yun. Oo. Yung design pwedeng gayahin eh. Pero yung kung paano siya gawin. Diba? So, in-explain ko yun, ano yung symbol niya sa atin, paano siya ginagawa, and all. Alam niyo kung magkano binili? Magkano ang billing price niya? 120,000 pesos. Wow! Diba? So, kung alam sa Malaysia, auction. So, kung alam lang natin kung gaano tayo mahalaga, kung alam lang natin kung ano yung value ng meron tayo, diba? Kung ma-appreciate lang nila, kaya eh. Pero ano nangyayari ngayon? Kaya naman kita kung himatayin kung sinabi ni Ami na ganun ang usapan niyo. Na magpupota every week, tapos parang factory yun. So, but I also understand na nahinang na siya usaha. I think it started in the 80s, 70s perhaps. Kasi kung yung mga kalalakihan natin nasa giyera,
tayo mga babae ang nag-seeking para kumita. At doon po tayo nagsimulang magbenta ng identity natin. So ako, okay lang po, ipagpatuloy natin, pero ibigay natin yung tamang pagpapahalaga. Kung hindi, kung sabihin, ay, ang mahal naman yan, mahal po kasi talaga kami. Kung hindi nyo kami afford, then sorry. Then you do not deserve us. Kung gusto natin kumita, marami hong tayong pagkakitaan. Marami hong livelihood projects na pwede i-introduce ang province. Alam ko magma-microfinance sila. Gusto nating pagkakitaan, ang tenon natin, ibenta natin siya as an art. Ibenta natin siya as a heritage. Not as a piece of tela. Because it is not. So yun lang ho. Sana mas mapalalim pa natin yung ating pag-uusap tungkol dito. But what is important, alhamdulillah, na-preserve po natin ang tenon. Kasi yung kaibanan dalawa na, yung iba ho na wala na sa kanila. Tayo at least, dumadami ang nagtetenon sa atin. No? At patuloy natin na ipapasa sa mga kabataan at mga anak natin. Ma'am, Chuki ha? So yun lang ho. Maraming salamat. Buti hindi matay. Naging mayor ang vice mayor ng Isabela. Tapos makapag-asawa tayo ng bago. Sige. Anyway, andito si Sen Robin, no? Pinilang tayo ng mensahe. Alam ko, excited kayo. Hindi ko rin nakalain, nakala ko pauwi na rin sila kanina. So, dadaan dito. Kasi yung pamangkin niya, anak ng kapatid, Royet ba yun? Brother, no? Pinapunta namin ng Sampinit. Kasi si Brother Robin, hindi ito first time niya. Naalala niyo yung kinindap ng teacher, Gante. Alam ko noon, executive assistant pa ko ni Governor Akbar. Kumbaga ako rin chief of staff at that time. 2000. 2000 na? 2000? Basta. Sige lang, basta yun. 2000, nanda yun. So siya yung i-request na nag-negotiate. So kinuwento ko sa pamangkin nila, nagka-interest. So dumaan sila ng Sampinit kanina para gawan ng kwento. Mga vlogger. So tawagin natin si Sen Robin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alam niyo po, ako po ay hindi lang po ako siguro. Pati yung anak ko ayaw na umuwi ng Maynila si Queenie. Opo, kasi masyado pong malapit sa amin ang Basilan. Parang kanina nga po umaga, pagising ko, nakita ko yung manager ko. Saan may manager ko? Nandito ba? Hindi po. Oh, yung manager ko, yun po yung manager din ni Daniel, manager din ni Ann Curtis, kasama namin. Nakaupo siya dun sa parang cottage, nakatingin siya, sabi niya, hindi na din ako uuwi. Kaya parang nandito na po kami. Dahil po siguro, alam niyo po, ako po ay estudyante ng mga hataman ni Governor Mujib Hataman, ni Mayor Siti Jelia Turabin. Actually, idol ko din si Amin Hataman. Kasi tunay po sila na nagmamahal sa kultura. Alam niyo po, pagka wala kang kultura kasi, wala kang kwentang tao. Ibig sabihin, wala kang identity. Napakahalaga po sa isang tao na alam mo kung ano yung pinag-ugatan mo, kung saan ka nagmula. Kaya po yan ang nakikita kong problema ng mga Pilipino. Dahil sa dami po ng mga sumakop sa atin, sa influence sa atin, social media, lahat, TV, lahat na po nawawala kung sino tayo. Kaya napakahalaga po nitong pagpupulong nito
ito pong tinon. Sapagkat ito po yung tayo. Ito tayo eh. Nakikitayo na po ako kasi inampun na kami. Inampun nyo na po kami. Kung makikita naman po sa Senado, ang mga suot ko, lagi pong nandun ang tinon. Iba't iba po yan lugar. Merong galing dito, may galing ng Sulu, may galing ng Igorot. Igorot po kasi kami. Ang nanay ko po ay Igorot. Kaya malapit po sa akin at naniniwala po ako dito sa advokasya nito. At kung ano man po ang pwede kong gawin, habang nakaupo po kami doon, sinasabihan na po ako ng aming leader. Alam niyo po, sundalo lang kami ni Governor Mujib, mga sundalo lang po niya kami. Sinasabihan niya na ako na gawin natin ito. Baka pwede mong mag-sponsor ka ng batas patungkol dito para magkaroon talaga ng kapangyarihan kung ano yung pinag-uusapan natin dito. Huwag abusuhin. Kasi alam niyo naman ho, dito sa mundo natin ngayon, ang daming nang-aabuso sa atin. Walang katapusan na pang-aabuso. Kaya siguro po, dapat, hindi naman po siguro aksidente na dinala kami rito. Dahil totoo po yun, dapat uuwi na po kami. Pero hindi namin maiwan yung boss namin eh. Kailangan dumating kami. Kaya po sinupresa namin siya. Dumating kami. Yun po ay para sa inyo. Para kung ano man po yung mapag-usapan nyo rito, dalhin po natin sa nasyonal. Dahil napakadami pong pinagdadalan ng pera ng nasyonal. Karamihan ay multo. Maaring dito po sa pagkakataon na ito, kailangan tayo po ay tulungan ng national government. Kaya nandito po ako, kung ano man ang pag-usapan niyo po rito, asahan niyo po makakarating ito sa plenaryo ng Senado. Yun lang po, maraming salamat po, mabuhay po kayo. Parang na ba ako? Kasi may